Tapos bigla naman may umalis at iiwan tayo rito nakatunganga. Diyos, huwag niyo muna isipin yan. Ang alalahanin niyo muna ngayon, kung tatanggapin ba niya ang kaso mo, niyo. Hindi kasi tayo nakakasiguro. Pero pag tinanggap niya, aba, pumayag na kayo agad. At sigurado akong magtutulungan kayo niyan. Gagawin niya ang lahat para kayo ay magkakaanak. Maniwala kayo, di niya kayo pababayaan. Basta narin ka ng lagi at malalaman mo naman agad kung talagang may pinag-aralan ng tao yan. Sa unang buka pa lang ng bibig niya, alam ko ba na. Kilala mo naman ako, Pati. Hindi ako agad napapabibig sa mga taong may diploma na pagsunod ng toga. Kahit nagtapos pa sa ibang bansa. Kaya nga sana makikilala nyo ito. Kasi alam ko naman ang kalibre nyo, ano? Kaya nga isusugal ko ang pangalan ko kapag hindi kayo bumilib sa kalibre ng tao. O siya, sige tayo na. Puntahan na natin siya. Saan ba siya nakatira? Wala. Mabuti, malapit na tayo. Knox. Tao po. Sino po sila? Ano yan ba si Tenorio? Narito po. Bakit Tenorio ang tawag mo sa kanya? Di ba dapat Dr. Juanito Tenorio? Ay nako, hindi na ako makalaga sa kanya ang mga binitawag. Ano ka ba? Galang na siya. Bakit naman siya ayaw ng tawagin doktor? Doktor naman talaga siya. Enter Tenorio, dressed as a doctor. Oh guys! Domine Max. Ano kayo masabi niyo ha? Naniniwala na ba kayo? Oo nga, marunong na mag-Latin ng isang ito. Pero kung gusto niyo ako dumito, magtagalog kayo. At kung hindi, iiwanan ko kayo. Paano ko nga ba sasabihin? Dalawang bagay kasi nasadya ko dito na siguradong hindi mo gugustuhan ng iba. Una, ang lutasin ng sariling problema. At ikalawa, mandamay ng ibang tao para sa sariling problema. Ganito kasi yun. Hindi na ako magpapaligoy dito pa. Wala kang anak, gusto kong magkaanak. Yan ang problema ko at yan ang inilalapit ko sa inyo ngayon. Kayo pa ba? Tatanungin ko. Kaya isang edukado, kilala dito sa bayan. Saka bakit po ako mag-aaral na maraming taon sa Paris? Kung hindi ko rin naman tutulungan ng parang na tao gaya ninyo. Naku, mabuti mo naman kung gayon. Makakaasa kayo sa akin. Kapag kayo naman ang nangangailangan, di kayo mapapahiya. Pero gaya nga ako nang sabi ko, Adrem Nostra. Ano ho ba sa palagay niyo ang pinakamainam na dito? Alam kong nasabi na sa inyo ni Kadri ang sitwasyon namin sa kasawa. Ito nga ako. Pero bago mo yun, gusto ko ba naman malaman kung bakit sa talaga yun hindi kayo mag-anak? Yan na. Tuturo tayo kay Luisa, maling isa yan. Basahin mo muna ng kung ano yung Bible. Namin po si Sterlitatis. Ito na yata ang pinakamahusay na taong ipinakilala sa akin. At kung ganun nga ang kaso, talaga wala nang lunas yan. Malamang may problema. Ako? May problema? Doktor, pinatatawag mo yata ako. Alam mo bang sa buong bayan, wala nang mas higit pa sa pagkalalaki ko? Ganun po ba? Sige po, pag-aalaman mo natin kung bakit nawala po kayo na at nang magawa natin ang paraan. Yun na nga ako eh. Baka may iba pa kayong alam ng paraan ko dyan sa pagsasayaw sa birhen o paliligo sa mga bati sa bupal. Ayaw kasi ng asawa ko na bumiyahe pa at magpunta kung saan. Ako, sandali. Naalala ko. Meron akong ibang remedyo. Alam niyo naman na itong si Tenorio, hindi yan mayabang at hindi nagtitrisinta. Naalala mo bang may binanggit ka sa akin na meron kang dating tinitimplang gamot para sa pagdubuntis? Meron nga, pero kasi hanggang maaari, hindi ko nire-reseta kami kayo. Ibinibigay ko lang naman sa mga pinagkakatiwalaan ko. Aba kung gayon, magtiwala ka sa akin kasi hindi naman ako nagdududa sa galing mo. Pero, di ba kailangan mo munang mapag-aralan ang ihi ng pasyente para malaman kung uubra yung gamot? Oo nga pala, kailangan ko munang ma-examine ang ihi ng pasyente. Tama. Tawagin mo na si Uban.
para siya na lang ang sumama kay Ginoong Candido sa bahay niya. Tapos, hintayin na lang natin sila rito. Ah? Enter U. Tenorio. Upat, samahan sa Ginoong Candido. Samahan ko si Ginoong Candido at kung makababalik kayo kaagad, mas mabuti. Para matingnan na natin ang agad ang hindi pasyente. Sige, babalik pa mo. Mabilis pa sa alas 4. Malaki ang tiwala ko sa iyo kaysa sa mga iba dyan nagmamarunong. Tenorio and Cardingo out. Ang husay na taong amo mo ha. Totoo po yan. Siguro pati ang hari ng plansya bumilib sa kanya, no? Ganun na nga po. Kaya siguro nagustuhan niyang mamuhay sa Paris, ano? Ay, oo. Tama ho kayo. Tama nga yung ginawa niya kasi kung dito siya tumira, siguradong walang makakakilala sa husay niya. Alam mo naman ang mga tao dito sa atin, puro bobo, hindi marunong kumilala ng magagaling. Ay naku, alam ko yan. Kaya